Sa mga nakatutok po sa amin sa kanilang mga radyo, sa bayan tayong napapakinggan sa Dagupan, sa Cebu, sa Davao, sa Bicol at sa Lucena. At siyempre, sa bayan din tayong napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062. At napapanood po tayo via Facebook Live ng Radyo Agila. At syempre, napapanood rin tayo sa YouTube channel ng Radyo Agila. Wow, tutok na! Oy, sa mga nakikinig po sa amin ngayon sa Facebook Live, share nyo na po ang ating Facebook Live. Napakaganda ng ating bisita ngayong gabi. Oh, diba? Siyempre naman, dahil ang ating bisita ngayong gabi, hindi lang po maganda, mabait, at nako, napaka-ginto, hindi ginto, napaka-diamond ng kanyang puso! Nakakasama po natin ang tinaguriang Diamond Lady. Siya po ay certified realtor at entrepreneur. Siya rin po ay may-ari na ng kanilang sariling kumpanya. Mula sa dating buhay na anak ng magsasaka, yumaman sa pagbebenta ng mga lupa at mga negosyong kanilang inimintena. Ay, bigyan natin ng masigabong palakpakan ngayong gabi si Ma'am Ann Ornido Porta. Magandang gabi, Ma'am Ann. Magandang gabi po. Yo! Ay, dahil mga taga-supporters ni Ma'am Ann sa Facebook Live. Ay, kayo ba'y Bisaya, Ilocano? Bisaya po. Bisaya, Surigao doon. Ay, magbate, Ma'am, ng Surigao. Maayong buntag sa gabi? tanan. Ano ba yung buntag? Maayong gabi sa tanan. Then, maradyaw na doon yung mga Surigao nun. Ayun! Siargao ba yun, Mami? Siargao. Ay, maganda doon. Siargao. Si Ma'am Ann Ornido Porta, kasalubong lang po namin ito doon sa isang event last week. Oh, ngayon guest ko na. Diba? Alam niyo, napakasarap kausap nito ni Ma'am Ann kasi hindi nawawala sa kanya yung pagiging mababa ang puso. Imagine nyo, negosyante, presidente ng isang kumpanya, owner ng isang kumpanya, at higit sa lahat, tinaguri ang Diamond Lady. Pero nung nakasalubong namin, akalain nyo siya pa unang bumati sa amin. Kamusta kayo, Ma'am Ann? Kamusta po ang buhay? Okay lang po. Malakas, mayaman pa din. Oh, di ba panalo? Di ba panalo? Siyempre naman. Pero kwentuhan nyo lang kami. Kailan kayo nagsimulang pumasok sa ganitong negosyo, yung pagiging isang realtor and being an entrepreneur? Kailan nyo naisipan? Kailan kayo pumasok sa ganitong uri ng negosyo? Bali, pinasok ko po ang industriya ng real estate way back 2019. Pero bata pa lang ako, negosyante na talaga. But that's pandemic, 2019. Yes po. Ma'am, no? Yes diba mahirap kayo nung mahirap magsimula at that time kasi pandemic yun eh. Yes, ang hirap sobra. Pero during pandemic kasi, ang mga tao bawal lumabas. Correct. Pero nung pandemic po kasi, nauso yung online transaction. Marami pong nangyari sa akin during pandemic po. Kung ang iba po, mayroong nasirang buhay or nasirang negosyo, sa amin naman po, binago ang aming buhay. Paano, ma'am? Bali po, ang company ko kasi dati, nag-training sila ng online buying. So, nag-o-offer kami through online. Tripping online, tripping buying, lahat pino-forward namin sa client through online. Okay. Then, pag na-explain namin lahat, at nakuha namin yung tiwala ng kliyente, bumibili sila. Ma'am, kasi, pagkabago ka, pagka hindi ka kilala, hirap eh. Yes po. Hindi ka madaling pagtitiwalaan ng tao, hindi sila maniniwala agad sa'yo. Paano mo kinuha yung loob nila? Ang una ko pong ginawa, nagbinta lang ako ng tiwala. Paano? Ano po, bago po ako nag-o-offer ng property, naghahanap po ako ng kliyente na swak.
sa binibenta ko. Okay. May mga kliyente po kasi naghahanap ng mga house and lot, lot only, private property, under subdivision, but we are offer private property. Okay. So, mabilis po kasi ibenta yung property titulado na, Correct. may approved plan na, Correct. at direct na makipag-usap sa may-ari mismo ng property. Ayun. So, kumbaga, ibig sabihin, dokumentado, may papeles, mas madali mong makukonvince yung mga buyer. Yes po. And from that certain point, kasi importante yung tiwala sabi nila ma'am, no? Ang tiwala, pagka minsang mabasag, minsang masira, mahirap ibalik. Yes po. Yun yung hinawakan mo. Yun yung importante na naingatan mo. Yes po. Di po ba? Mahirap kasi yung maliit ang mundo Pagka nagloko ka, babalik din sa iyo yan Tama po. But during that time of pandemic, is it the time for you to shine? Yung pandemic time kasi ang daming bumagsak. Pero ikaw, kinukwento mo ma'am, 2019 ka nagsimula na umangat. Tama? Yes po. 2019 pumasok ako sa industriya ng real estate. Naging sellers po ako ng isang brokerage company, private company. Then hindi lang ang habol ko kasi doon hindi lang para kumita Okay. Ang habol ko doon makakuha ko ng experience kung paano ba talaga ang tamang proseso sa industriya na to. Kasi nung nag-start ako noon, hindi pa po ako realtor na seller talaga. Kasi ang pagiging ahente hindi lang basta ahente. Correct. Kailangan po natin makakuha ng lisensya. During the time po, under supervised kami ng mga broker. Kaya po, napag-aralan ko at nakita ko dito sa industriya na may bright future talaga. So, eto na. Ang laki na ng company ninyo. May mga empleyado ka na, ma'am. O umasenso ka dire-diretso yung inyong pagpasok ng mga kliyente. Sunod-sunod yung mga blessings sa inyo. But were you born like that? I mean, pinanganak ka ba na may golden spoon talaga? Sa buhay? Hindi naman po. Mahirap talaga kami. Anak ako na isang maglulupa. Kaya I like farm. Maliit pa lang ako, pangarap ko na talaga maging negosyante. Okay. Pero hindi ko alam kung paano umpisahan. Maliit pa lang ako, nagbibinta ako ng gulay, lahat. Nagpapaluto ako ng kakanin sa nanay ko. Nag-iisip yung utak ko kung paano kumita ng pera. 8 kami magkapatid, ako yung bunso. Ako talaga yung resourceful ako Mahilig ako sa pagkakitaan. Kaya hanggang sa paglaki ko at pagtanda ko, hinanap ko talaga yung pagkakitaan kung saan ba talaga ako makatagpo na mayroong bright future ang pamilya ko. Dito sa industriya ng real estate, nakita ko may magandang future ang pamilya. You are very successful now. Of course, bago ka nagkaroon ng pamilya, kasama mo magulang mo. Opo. How does it feel na you are now very successful? Anong reaction nila? Or ito bang success na to na meron ka ngayon? Nakita ba nila to? Naramdaman ba nila na nakapag-payback ka ba sa kanila? Actually, hindi Bakit? Kasi nung talagang naramdaman ko ng maluwag na kami sa pera, wala na sila Ano nangyari, ma'am? Pandemic na sila nawala. Hindi ako nakauwi. Kasi pag umalis ako, sabi ko, pag umalis ako, 14 days kang i-quarantine. Correct. So namatay yung tatay ko, isusuporta ko kung wala ako? Hindi na ako umuwi. After 7 months, nanay ko naman. After 7 months, sumunod na namatay ang mother mo. Yes, Pareho, ma'am. hindi mo napuntahan, ma'am. Yung nanay ko napuntahan na namin. Kasi 2020 na yun Di ba, masakit kasi masakit sa damdamin na kahit paano hindi mo na ibigay sa kanila yung ginhawa ng buhay sana na gusto nila Hindi na talaga. Bumabawi ako ngayon sa mga kapatid ko. Anong pakiramdam na ikaw yung kinasangkapan para kahit paano maiahon yung pamilya nyo sa hirap? Although hindi mo na ibigay sa magulang mo, pero yung mga kapatid mo, sila yung katumbas ng magulang mo Naniniwala kasi ako sa kasabihan na siguro kaya hindi kami nag-progress nung buhay pa sila. Kasi pag nawala sila, may good karma silang iwan sa amin. Yung good karma na yun, inani na namin ngayon, magkakapatid. Kaya katwiran ko, sabi ko na lang, sa nanay at tatay ko, lagi lang akong subaybayan at maging proud sila. Ma'am, yung mga kapatid mo, nasusuportahan mo.
Yung negosyo ninyo na supervise nyo. At higit sa lahat, apaka-supportive ng asawa ninyo. And you have your family as well. You have your kids. How do you balance your time for your career, for your business, for your family at the same time? Because family is very important. They are the foundation of who you are right now. They are your inspiration at the same time, especially yung mga anak mo. Ang hirap po i-balance, sa totoo lang. Pero unang-una, pinapaintindi ko sa mga anak ko. Kasi sila yung, sabi ko sa mga anak ko, kayo yung buhay ko. Correct. Pero paano naman kung lagi ko na lang iisipin na kayo ang buhay ko, anong maibibigay kong magandang buhay sa inyo? Kaya pinipilit ko naman na takpan yung pagkukulang ko. Kasi sa totoo lang po talaga, bilang isang negosyante, ang hirap po. Correct. Nahirapan ako. Pero mga anak ko, very understandable. Kasi nagsimula kami ng wala eh. Naintindihan niyo ng mga anak ko. Galing kayo sa hirap talaga. Oo. Kaya sabi ng mga anak ko, dati, puro kayo pangako sa aming Jollibee. Puro lang kayo pangako, hindi nyo naman nabibigay. Pero ngayon, more than that pang nabibigay ko sa kanila. Kaya sabi ko, kung noon, malaki ang pagkukulang ko, ngayon sobra-sobra na yung mga pinansyal. Sana maintindihan na lang yung oras kasi nandito ako ngayon, nakafocus ako sa business eh. Pero pilit ko namang, binabalance. How does it feel that you have children who are very understanding and at the same time, they are successful doon sa kanilang mga pag-aaral? I believe na yung success nila sa school is also your success. Masarap po. Masarap sa pakiramdam kasi ang mga anak ko, nakikita ko talaga naiintindihan ako. Dahil nagpasalamat din ako yung hirap na dinanas namin kaya naging malawak ang utak ng mga anak ko. Naging matured sila. Importante, matured ang mga anak mo. Opo. Ngayon, andyan ka, ma'am. Ang ganda ng storya mo, ang ganda ng success mo. But what makes you humble? What makes you stay on the ground despite of the good opportunities na dumating sa inyo, to you and to your husband? You know how to take care of your people, you know how to take care of your family, you know how to take care of your business, but what makes you stay on the ground? Kasi ang taas-taas, ma'am, ang taas-taas lang naabot ninyo, ang laki-laki ng kumpanya ninyo, but what makes you stay on the ground and what makes you humble? Nakikita ko kasi yung sarili ko sa mga taong katulad ko dati. Kaya kahit anong mayroon ako ngayon, hindi ko magawang iangat yung paa ko. Kasi every time na mayroong ako nakikitang katulad ng nangyari sa buhay ko, iwan ko ba kung bakit, kaya nga napakaiyakin ko napakababaw na kalooban ko. Kasi every time na may tao ako nakikitang katulad ko, gusto kong bigyan sila ng pagkakataon o opportunity na babago rin ang buhay nila. Kaya lagi ako nagsishare ng knowledge at lagi kong sinasabi sa kanila, never stop to believe. Correct. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi darating at darating yung para sa inyo. Ma'am, ikaw ngayon yung kasangkapan para umangat sila. Bakit mo ginagawa yun? Bakit importante na kahit papaano, you can help other people at the same time, you are an inspiration to them? Kasi po dun ako lalong naging, dun ako nakaramdam ng saya. Pag nakakita ako ng tao Hindi ka ba lugi? Hindi po Kasi naniniwala ako sa kasabihan na ang tao talaga hindi marunong makontento. Kahit marami kang pera. Dahil kung para sa akin, hindi pala sa pera ang saya. Sa taong nakikita mo kung saan ka nakatulong, dun ka naging masaya. Correct. Sa salitang salamat. Sapat na yung salamat? Yes po. Basta galing sa puso. Nakakatawa ng puso pag narinig mo sa salamat Yes, po. At yung facial expressions nila, talagang ramdam mo totoo. Opo. Mararamdaman mo yung pasalamat na galing sa puso. Kasi yung hindi lang sa pinansyal Lagi kong sinasabi, ang pinansyal na tulong, pwedeng maubos yan. Totoo yun.
Pero yung tulong kung paano ituro ang tamang proseso o knowledge kung paano ba talaga dapat, paano magporsige, paano palakasin ang loob ng isang tao, pwedeng mabago ang buhay nun ng tao. You have a very supportive husband. That's number one reason of your success. Yes, tama po. Kasi naniniwala po ako sa kasabihan na pag may good partner ka at supportive sa mga pangarap mo, talagang mag-grow kayo. Dapat lang pala ang sekreto din sa mag-asawa. Si share ko lang, sekreto sa mag-asawa. Pag may pangarap ka, dapat suportahan ka lang. Correct. Huwag kang hilahin pababa. Kasi ang asawa ko very supportive. Hindi malakas yung loob niya Pero sinusuportahan niya ako. Pag alam niyang nangihina ako. Ma'am, di ka napapagod? Ang dami mong ginagawa. Ikaw ay asawa, ikaw ay ina, ikaw ay anak, ikaw ay kapatid, ikaw ay isang CEO, ikaw ay isang presidente. Hindi ka napapagod? Nakakapagod. Minsan, sinasabi ko na sa kanya na siguro hindi na tayo magugutom. Pero, minsan naisip ko, paano naman yung mga tao Totoo yun. na umaasa na may mga pamilya. Totoo. Kaya dun ulit ako sumisigla Kasi kung ang goal natin, ang vision natin na makatulong sa tao, at lagi ko nga pong sinasabi, napakasarap sa pakiramdam na mayroong kang tao o pamilyang makitang na bago ang buhay nila. May pangarap pa ba ang isang Ann Porta? May gusto pa bang maabot ang isang Ann Porta? Actually, ang pangarap ko lang po, masustain ang pangangailangan ng isang kumpanya. Mapanatili ang isang kumpanya na matibay at lagi kaming malakas. Totoo yun. Kalusugan importante kasi health is wealth. Correct. Kung wala kang kayamanang kalusugan, wala kang yaman. Ma'am, marami nanonood sa atin, nakikinig sa atin sa radyo. Ang hirap mabuhay Pero ano yung payong pwede mong ibigay sa kanila? Yung motivation na pwede mong ibahagi sa kanila? Yung sikreto na meron ka? Ano yung mga salita na pwede mong maibigay sa kanila para sabihin nila na hindi, gagayahin ko si Ma'am Ann. Tuloy lang sa buhay, kahit mahirap. Opo. Bali, sa lahat ng mga tao, lagi ko pong inuulit at sinasabi to, sa lahat ng mga taong nawala na ng pag-asa, napapagod na, lahat tayo may nakalaan para sa atin. Huwag tayong bumitaw. Huwag tayong bumitaw. Dahil pag tayo ang bumitaw, kahit kakapitan tayo ni Lord, wala na siyang magagawa. Kasi ikaw ang bumitaw. Kailangan tayo tuloy lang sa yes buhay. Po. Dahil ang dami natin na binibigyan ng pagkakataon. Lahat tayo mayroon. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ito rin ba yung pinanghawakan mo, ma'am? Because we are not always on top. Naman sabi nga, roller coaster ang buhay, bilog ang mundo. Minsan nasa ibabaw tayo, minsan nasa ilalim. During the lowest point of your life, ito rin yung pinanghawakan mo? Opo. Kasi hindi sa lahat ng panahon lagi kang ikaw yung nasa ibabaw. Pero the more kasi na kumakapit ka at maraming trials na dumating sa buhay mo, ibig sabihin pinapatibay ka. Hindi ibig sabihin mawalan ka ng pag-asa. Dahil pag once lagpasan mo yon, napakaswerte mo. Dahil isa ka ng pader na sinubukan ka lang kasi. Yung mga lahat ng nangyari sa atin, yun ay lahat ay pagsubok. Kaya kapit lang talaga lagi. Now you are called as Miss Diamond Lady. Bakit Miss Diamond Lady ang tawag? Of course, your business, right? Yes. It's Diamond Land. But why do they call you Miss Diamond Lady? Bakit? Because diamond is, ang diamond kasi is napakamahal. Mas, kung kailan yun? June 28, 2021, nung nagbukas kami ng Diamond Land, nag-start ako nun. Dati kasi, lagi akong sinasabi, time is gold. Nung nag-start po kami ng company namin, time is diamond.
Kasi mas mahal yung diamond. Totoo yun. Yes po. Then, lahat ng empleyado ko, mayroon po kasi kami Queen of Diamond. Okay. Ngayon, sabi ng mga empleyado, ikaw naman ma'am, si Miss Diamond Lady. Ganon ka nila kamahal? Mahal na mahal ka nila, ma'am? Ng mga tao ko, opo. Kasi mahal ko sila yung pamilya ko. Pamilya ko ang mga tao ko sa opisina. Part sila ng pamilya ko dahil kung wala sila, wala kami ngayon. Sabi kasi nila, pag minahal mo yung mga empleyado mo, yung mga tauhan mo, mamahalin nila yung trabaho nila, mamahalin nila yung kumpanya, mamahalin nila yung boss nila. Yes po. Bahagi ng trabaho yun di ba? Yung mahal mo yung ginagawa mo. Kasi pag minahal mo yung isang tao, binigyan mo sila ng value. More than that ang ibabalik nila sa'yo. Your people are your investment. Yes po. Tama po kayo. How do you take care of them? Higit pa nga sa mga anak ko sila Mas lamang ang oras ng pagsasama namin kaysa mga anak ko. Minsan nasasabi na nga ng mga empleyado ko, ma'am, kayo na nga lang ng mga anak mo, sasama niyo pa kami. Kasi lagi kong, sa bagay, sa mga anak ko, lagi kong pinapaintindi. Kung wala sila mga anak, hindi natin makamtan kung anong mayroon tayo ngayon. Kaya, part sila ng ating kung anong mayroon tayo. Ang ganda ng storya ng buhay ni ma'am. No? Very inspiring. Punong-puno ng words of encouragement and at the same time, punong-puno ng aral ng buhay. Ma'am, before we end our conversation, before we end your guesting tonight, a parting words, no? Yung mga kagaya mo, na hindi naman pinanganak na mayaman, hindi naman pinanganak na may golden spoon, pero araw-araw na nagsisikap, yung mga simpleng tendera sa kalsada, simpleng driver ng jeep, yung simpleng nagluluto ng ulam sa karinderya, na may pangarap sa buhay. What are your final words, parting words for them? Sa mga taong patuloy na nagsisikap, kasi dati akong tindera, di ba? Sa mga taong nagtataka kayo, bakit lagi kayo nagsisikap at nagsisikap kayo, nagtitinda kayo, ganun at ganun pa rin kayo. Siguro, hindi ko masasabing hindi kayo pinalad. Nandun na tayo ipagpatuloy lang natin yan. Maging maagap lang tayo. Correct. Maging maagap lang tayo. Then alamin talaga natin kung ito ba talaga ang tamang negosyo na para sa atin. Yan. Ang ganda ng kwento ng story naman. Ma'am, thank you very much for inspiring our supporters, our listeners tonight. And thank you for sharing your worth a million story of success. Kasi it's really a diamond story. Pang pang maalaala mo kaya nakakabigay ng inspirasyon sa ating mga tagapakinig at ating mga taga-subaybay. Ang dami nanonood. Basta batiin lang natin ang sina Leia May Marikit. I love our President, April Joy Dame. Thank you very much, President and Boss na kagaya nyo. Lizelle, Diamond, that's a big blessing for me and to my family. Ana B. Hakalan, we are proud of you, ma'am. Oy, hi Miguel Dor, magandang gabi sa iyo. Si Banji Abinyante, we are proud to be part of Diamond and Family. Brittany Vejano from Alfonso Cavite. Sherwin, si Sir Sherwin pala yun. Ay, si Florencia Kamanag. You are lucky, ma'am. Very lucky. Si Sir Stewart Montilaga. Hi, Sir Stewart. Magandang gabi. O si Sir Mark Namoro of Viral Awards. Papakilala kita sa Thank you po. Yeah, of course. Ayan, dami nanonood sa atin. Florencia Kamanag. Maraming salamat sa inyo sa pagtutok sa amin. Josephine Kujamat from Ilocos Sur. Nunood sila. Sa atin Jansen Kujamat. Magandang gabi. Catcher Sim Fabregas. Miller Danyolco. Sir Nico. Magandang gabi. Ayan, nanonood sila sa atin ngayong gabi. Ma'am, saan nila kayo pwedeng i-follow sa inyong social media accounts? Oy, subaybayan niyo po si Ma'am Ann. Sige po, Ma'am Ann. Follow niyo lang po si Diamond Land. Yun po yung company account namin, din yung FB account ko po. Ann Ornido Porta lang po. Araw-araw po ako may live. At lahat po ng transaction at araw-araw kong ginagawa ay naka-post po sa FB account. Yun. Ay, Ate Mayot Mandani, magandang gabi. Sir Stewart Montilaga, congrats daw Salamat po sa inyo. Naku, oras muna natin. Alas 9 in punto na po ng gabi sa ating pagbabalik mga balita muna hatid ng ating mga Radyo Agila correspondents. At mamaya, ikalawang bahagi ng ating programa ay ating second guest Isang engine oil additive naman ang ating pag-uusapan. Sa pagbabalik yan ng Wedge a Minute, kwentuhan at balitaan. Pogi ko! Sabi ng